agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Linya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Linya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Nagseserbisyo, Linya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Nagseserbisyo, Linya Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Linya Corpus at Mig Bustos. Ay, magandang umaga. Ay, ako po'y umahalili pansamantala kay Migs Bustos. Pero syempre, narito ang aking Mare. Nagkapalit. Yes, Mare. Good morning. Magandang umaga po. Aba, parang naninibago ako. Oo. Ano nangyayari? Ba't tayo nandito? Oo nga. Ngayon po, nagbago na po yung programa. Oo. Ang pangalan ay Alam Mare. mo, MNN. Maan diba? and Linya. Diba? Palit na tayo po, Mare. Mare, hindi. Sabihin ko lang, August Okay. 12. Baka sa mga nakakalimot, dahil ang bilis ng panahon. Ngayon po ay Thursday. Hindi po Friday. Wish natin Friday. But it's only Thursday, August 27, 2026. Ayan, partner. Ayan, itawid na natin to. Oo. Oo. Itawid na natin to dahil life goes on. Oo. Diba? Alam mo yung 3 days na nag-giveaway tayo sa impeachment trial, Mare. Pero ikaw alam ko hindi dahil sa hapon, napapanood kita na meron kang special. Oo. Diba? Ay kasi parang nire-recap natin, Oo. 'di ba, yung nangyari. Kapag nag-break yung session o yung hearing, ay nire-recap natin sa PRTV. Yes, Ayan. napapanood ko yon. So next week meron ulit, 'di ba? Mga Oo. anong oras nga ba kayo, Ang partner? toka naman nun, si Zandro na, Ochona. Parang yes. salitan kami. Kaya nga sabi nga ni Sandro, niloloko kanya, nako, parang kayo, nagpapasapasahan. Hindi, alam mo partner, nakaka-relate Oo. ako. And siguro yung buong bayan. Kasi parang ang tagal-tagal na nitong impeachment trial eh. Yes. Feeling ko parang nagda-drug siya. Oo, imagine mo, day 19 pa lang. Parang Nang mag-iisang ilan? buwan na. 98 days, di ba? Yung inilaan. Oo, Parang ang ganun feeling ko parang parang tagal na. Hindi. May Ano, what's impeachment the word? fatigue ka na agad. Yun, impeachment fatigue. Exactly. May fatigue. Oo. So, hindi. Kaya ako lang naman nasabi to, no? Kasi nung 3 araw na, andyan pa naman tayo sa Arangkada Balita, no? Oo. Pero yung bumalik ako sa normal na pamumuhay sa umaga. Hindi, Oo, diba? yes. Yung mga, kumbaga, ginawa ko yung mga
errands, yung mga ginagawa natin, punta sa bangko, punta sa grocery, ganyan-ganyan. Minsan, mahilig akong magtanong sa mga kababayan natin. Ay, ako Yung lagi mga kong chinichika, lang, TNVS. Chinichika ko sila. diba? TNVS driver. Or Oo. even my friends, Oo. na ang aking pag-aakala dahil sila ay katulad ko na dapat na hindi pwedeng hindi maalam sa balita, ay nagsawa na daw. Aga naman. Oo, or hindi na sila nakaka-follow. Or syempre kasi yung time yung iba Oo, nasa work unless yes. ang work from home ka or meron kang luxury ng time Oo. at hindi ka nagtatrabaho. Swerte nun, sana all, 'di ba? Or yung trabaho mo mamaya pa, 'di ba? Or gabi, nakaka-monitor ka. Oo. Pero sa mga karamihan sa ating mga kababayan, 9 to 5 po ang work. Oo. Ang work day. At saka yung may mga radyo sana. 'Di ba? Oo, Mga oo. ating mga si Manong jeepney driver, TNVS driver din. Yun nga, sabi ko, naka-tune in Sabi. po ba kayo? Sabi Naka-tune in ba pagpasok mo sa Grab o Hindi nga naka-FM? hindi. Pwede kong 92.3 FM. diba? Yun, sabi nila, kasi po masyadong technical. Oh, diba? diba? Kaya nga, dapat meron, para i-laymanize mo din yan after I-recap mo din. So, meron mga dapat na ganun. Kasi, yun nga hindi nila maintindihan na rin minsan. Diba? Ang promise nga niyan before, itatagalog or Filipino. Actually, hindi. At Diba? saka kung ano, yung mga simpleng words like, ano nga ba? Tingnan mo, nakalimutan ko. Meron akong brain fog dahil tumatanda na ako, no? Oo. Di ba yung mga stipulate? Oo. Ano bang ibig sabihin ng stipulate? Yes. Ano ba yung hostile witness? Ano ba yung leading questions, 'di ba? Kaya yun tinatanong ko yun palagi. I mean, ako alam ko na yung sagot kasi nagmo-monitor po tayo, pero kung ako po ay hindi nagmo-monitor at kunyari nagtatrabaho ako sa opisina, malay ko, 'di ba? Napaka-complicated ng mga nangyayari. Nagiging, sabi nga ni nung isa sa mga political analyst natin or karamihan, hyper-technical na yung nangyayari. Yes, Talagang oo. lost in translation ka. Lost ka. So, eto nga, nung kausap ko yung mga lahat, iba-iba, sa mga pinuntahan ko. Oo. Meron sa bako, meron sa grocery, may kaibigan, o ikaw naman sa mga TNVS, di ba? Oo. Alam mo, ang sabi nila, parang hindi na sila nakakasunod. Kasi, yun nga, life goes on. May trabaho kami. Kailangan kong kumayod. Kailangan ko pa rin gawin tong ginagawa ko. Parang mag-away-away kayo dyan. Oo. Parang bahala na. Oo. Kumbaga, basta ako, araw-araw akong ginagawa ko yung aking ordinaryong buhay. Nagtatrabaho para sa aking pamilya. Ang danger naman kasi dyan, Mare, halimbawa, kukuha ka na lang ng mga snippets afterwards, 'di ba? Kumbaga, ano na nangyari? Ano na nangyari diyan? Ang problema kasi yung iba edited na. Tapos meron na siyang kargang, alam mo na kung ano yung gustong, 'di ba? Minsan liku-liku na yung impormasyon. Marami na ring fake news. Kaya yun yung danger din, Mari, kapag hindi mo talaga pinanood sa mismong live stream. Diba? Minsan yung mga Out of context. yes, out of context. Oo. Tapos minsan, yun na, akala mo summary ito. Nung nangyari yung pagdinig, yun pala, may karga ng ibang mensahe yun. Di ba? Yes. Hindi pala yun yung video. Inisplice na siya, iniba na yung message. So yun yung danger naman kapag hindi natin napapanood talaga, nasusubaybayan. Sa totoo lang, hindi naman talaga. So, dapat siguro ma-remind lang, usap tayo ng usap dito, pero sa labas, ayan, nakikinig ba yung mga nasa labas? Di ba? I mean, yun lang naman yung reality na sinasabi ko, Mare. Kasi ako medyo, syempre, dahil tayo nasa news, medyo disappointed ako kasi sayang naman. Oo. Sana nagmo-monitor, sana naiintindihan, sana nagpo-form ng mga educated na mga opinion. Oo, yung ating mga kababayan. Pero hindi mo rin sila masisisi kasi nga, sabi ko nga, life goes on, marami po tayong ginagawa. So kung buong pag-aakala ng iba, salita kayo ng salita, nakala nyo ang galing-galing, di naman, totoo yun. Minsan tayo, ganun eh. Kumbaga, anong pinagsasabi mo? Sabi sa akin ng pinagsasabi mo, i-explain mo ng mabuti dahil hindi ako buong araw ako nagtrabaho tapos kung ano-ano sinasabi mo sa akin. So parang, yun yung challenge sa ating mga mamamahayag, sa mga journalists, mga media outlets, kung paano ba natin pabababain
at paiintindihin sa ating mga Yes. kababayan. Dahil kung Oo. tayo mismo ay nabobore minsan, sa totoo lang, di ba? Di ka, sa tingin mo ba, 4 hours ako nakinig dyan, di ba? Oo. Hindi, I try. Oo. Pero syempre, that's why meron po tayong mga ini-interview para himayin yung mga nangyayari sa impeachment. And sana po, wag po tayong magsawa kahit papano dahil ito naman po ay usaping, sabi nga nila, accountability. Hindi naman At po... lahat Oo. tayo ay apektado, buong sambayanan. Di ba? Tsaka pera po yan ng bayan. So, maganda pa rin po na hanapin natin Oo. sa ating sarili yung sana makialam pa rin or may pake. Kasi marami talaga, partner, Mare, wala nang pake. Or parang, yun na ganyan nga, pare-pareho. napagod na. Pero yun nga, kung sakaling di natin mapanood yan ng buo, basta tingnan nyo din ha, kapag nag-monitor kayo sa mga legit na source, Oo. 'di ba? Legitimate na source, nyo kunin yung balita, 'di ba? Yung ating mga news sa website talaga na legitimate. At huwag yung sa mga post ng 'di ba, kung sino. Oo, kaya- yung may authority naman, 'di ba? Tama. Or at least 2, 3, 4 sources na pare-pareho Yes. ng pinanggalingan. Oo. Kasi alam naman po natin, kaya yun nga yung kausap ko si Cleve Arguelles, yung isa sa ating, di ba, siya ngayon ay may bagong survey firm called Momentum, o parang mga Kantar, mga, di ba, SWS. Pero ang nakikita ko kasi kay Cleve, mas bata siya compared sa iba. Oo. So gusto kong makita yung perspective ng isang katulad ni Cleve at yung kanyang generation na nasa 30s or Oo. 30 below, late 20 to 40. Oo. Ayan, kasi unfortunately mas matanda po ako doon. Tayo. O kaya feeling ko ito ang aking mundo, pero Oo. marami yan 20 to 40 na age group, no? Gusto ko malaman what they think, how they feel. Kaya excited ako dun sa magiging results ni Cleve kung mag-survey siya kasi ibang manggagaling sa ibang mas fresh, Oo. kumbaga. Kasi may sinabi nga siya sa akin nung nag-uusap kami dahil parang yun na nga, meron kaming fatigue. I mean, kahit tayo na nandito, no? Ano ba? Kasi ang binabasa ng mga kababayan social media, nasabi mo nga, Yes. Marley, mabilis, seconds. Oo. First 2 seconds. Scroll Pag hindi lang. mo sila nakuha ng first 2 seconds, Oo, wala na. Oo. So, siguro, yung for both, siguro whether prosecution, defense, no, dun rin ang labanan, dapat alam rin ng team nila Oo. 'di ba? Na gamitin yun, wala tayong magagawa Gamitin yun, dahil yung iba ginagamit na nila at talon-talo na. Correct. Kumbaga sa narrative, Oo. puro fake. Oo. So, dapat gamitin yun ng mga, kinauukulan. Kung ano man side kayo, at dun nyo gamitin ng tama at effective yung communication Yes. sa social media. Wala tayong magagawa talagang ganun. Oo, pero mag-iingat na ngayon, Mare, kasi pinahigpit pa ng Senate Impeachment Court, 'di ba? Yung mga pagsasalita ng mga merito ng kaso sa labas ng korte. Kasi talagang pinagdiinan na yung Rule Galit na 18. Rule 18 na o sub judice rule. So yung lahat ng kalahok, Mare, mga kaserbisyo, doon sa loob ng korte, hindi pwede magsalita sa labas ng Yun merito ng nga. kaso. Na medyo masyado May mga namang, nasaway na. strict. May mga nasaway na. Yun na nga, So, kasi, yun. pero ang point naman ng argument ng iba, Mare, kasi hindi lang naman to political process, hindi lang to legal process, kundi political process. So, dapat may chance pa rin magsalita outside. Kaya, sabi niya kung spokesperson naman yan, na kahit anong gusto mo sabihin mo, spokesperson ka naman Hindi ka mapag sub judice, di ba? Oo. Kung ganon. But anyway, iba nang pinag-uusapan namin. Dahil sabi ko nga, Naging ano na tayo? Naging naging kasi So- si Maan kasama ko. So, iba na po ang programa ngayon. Iba, Ay, teka lang. MNN. Oo, ito muna, Mare. Ang oras, 15 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. The Day.
Kayo po ay nakikinig at nanonood sa Nagseserbisyo Niña Corpus at ngayong umaga kasama ko po ang aking kumare na si Maan Macapagal. Hi! At hello, Mare. Ayan. At sabi ko nga kanina, KOTD Life Goes On. Oo. May kaserbisyo of the day po tayo para pag-usapan ang iba pang mga mahahalagang usapin sa ating komunidad. Di ba? Okay, so moving on from impeachment. Kasama natin ngayon ang spokesperson ng National Council on Disability Affairs or NCDA. Siya po ay walang iba kundi si Attorney Walter Alava. Magandang umaga po, Attorney Walter, and welcome back. Magandang umaga po, Ma'am Ninya and Ma'am Maan. Good morning. And salamat po na nandito ulit si NCDA po. Yun nga po, pero para po sa mga nakamiss nung mga nauna yung guesting, ano ba itong National Council on Disability Affairs? Ito ba ay attached agency ng DSWD? DSWD po, yes po. So si National Council on Disability Affairs po is an attached agency of the DSWD. So dati po naka-attach sa Office of the President, and then because of Executive Order number 33, na-attach po kami sa DSWD. So ang pangunahing mandate po ng NCDA po is that based on Executive Order number 709, we are a policy development, monitoring and coordinating agency of the government on the implementation of all disability laws. So kami, ma'am, composed of two bodies. We have the mga board members natin. So the council itself, which is yun po yung mga 16 strong agencies of the government, and then at the same time six persons from the grassroots po or sa sector proper. And then kami po, yung the second body is the NCDA as the secretariat. Ayun. Okay, and napapanahon rin po na nandito si Attorney Walter dahil sa nangyari dun sa isa sa mga congressman natin. Si Akbayan Maan? Party List, Oo. Percy Sendanya. Kasi isang artist yung gumawa ng caricature niya. Kaso, ang problema, hin-highlight doon. No, yung kanyang disability, I think naging stroke patient si Kong Percy, no? At yun yung hin-highlight. Yun yung minagnify doon sa caricature. Nakarating sa inyo yun. Actually po kasi parang naging viral naman din sa social media. Yes po, may violation in the sense po dun sa vilification kung ginawa po talaga siyang katatawanan. So, the Magna Carta for Persons with Disability as well as all the amendments, may kaparusahan po pag may discrimination with respect to persons with disabilities po. So, pag ganun, pwedeng ireklamo? Oo, paano, sir? Pwede po siya ilikramo, ma'am, pag you have the different pieces of evidence that talaga ginawa siyang for katatawanan or for humiliation or for discrimination per se. So ang tinatawag po diyan is parang vilification. So if meron po merong complaint, isasubmit yung complaint sa court, and then may batas naman tayo which is the Magna Carta for Persons with Disability na nagbibigay po ng parusa kung mapatunayan na may discrimination. So nagre-range po siya ng around 50,000 to 200,000 na fine and or additional na magkakakulong ng 6 months to at approximately 2 or 6 years po. So, pwede niyang kasuhan? At anong tawag sa kaso na ganon? Para Vilification po. Violation of the Magna Carta on RA 7277 on discrimination for persons with disabilities. Sa inyong assessment, sir, sa ating halimbawa workplace, classroom, no, iba pang mga lugar, gaano yung consciousness ng yung psyche ng Pinoy pagdating sa mga kababayan nating PWD? Sa ngayon, maalam na ba sila sa karapatan na hindi nila dapat i-ridicule, gawing katatawanan? with respect to the Philippines as a whole po, aminado po tayo na marami pa rin po talagang hindi aware. But
ano po, because yun nga, yung mga Persons with Disability Affairs Office natin, dumadami na rin. And then at the same time, yung mga advocates natin, meron na din tayong mga may youth na advocates for persons with disability. So, yung awareness po lumalawak. But with respect to the question po kung how aware is the Philippines na ngayon po, nagiging ano na talaga siya because of the different celebrations. So, ang laking tulong po yung celebrations ng NCDA na pinapatupad din ng mga different LGUs ng national government agencies, and at the same time yung media mileage po ng NCDA din po medyo lumalawak. So yung awareness talaga na ano siya, na parang nabibigay at nag-educate sa mga tao na wag na mag-ridicule at saka discriminate. And yun nga, kunyari ang isang sabihin na nating biktima ng online discrimination or pambubuli dahil sa aking, let's say, pagiging PWD. At wala akong time at pera na magkaso-kaso pa. Kunyari gusto ko lang ireklamo para naman mabigyan ng leksyon kahit papano or ma-call out itong tao na to. Saan kami pwedeng lumapit? So for one po, ang mechanism talaga natin as of the moment is that you really go to the courts for that. Kasi ang pag sabihin natin may violation regarding the discrimination, first po is kailangan i-call out, sabihin natin may particular, sabihin natin nangyari yung pambubuli or pagdi-discriminate within Quezon City. So i-call out natin yung ating PDAO sa Quezon City, the Persons with Disability Affairs Office. And then at the same time, magkakaroon po kasi parang mediation muna, 'di ba? Kasi yun yung process ng courts. But with respect to the complaint po talaga, it has to be in the proper courts po talaga para mabigyan ng full force din yung batas, yung reklamo po. Hindi. Paano kung gusto ko lang talagang magreklamo? Ayoko, sa totoo lang, kung ako nga tatanungin, kakasuhan ko pa ba to? At ang dami pang time and effort, ganyan. Gusto ko lang talaga siyang isumbong. Wala ho bang ganon? Ireklamo? As of the moment po, marami po talagang nagrereklamo. Ayun. Ang nangyayari po talaga, the challenge comes in wherein kinukuha namin yung reklamo, pinapasa namin kasi si NCDA po as na secretariat, we refer it to the different agencies namin na may mandate doon or dun sa mga Persons with Disability Affairs Offices sa mga different LGUs. Now pagdating po doon, it's up to them to really prosecute it. Kaya nga po ang nangyayari, kaya hindi na po push yung isang complaint kasi yung yung mga nagko-complain hindi rin tinutuloy. So what we really need po talaga is once you complain, you have to exert then that complaint na ituloy mo kasi para maleksyonan talaga. Ako naman, sir, kasi halimbawa, tayo kasi, pag sinabi mong PWD, ay dapat kitang-kita sa katawan mo. 'Di ba? 'Di ba mayroon kang disability sa mata, 'di ba? Or sa mobility. Pero kasi may mga disability na halimbawa psychosocial, mental disability. Ang mga sakit nagpo-fall na rin under PWD. So ano po yung minsan sabihin, nakapila ka? Parang lakas-lakas mo naman. Hindi po, PWD po ako. Saan banda, 'di ba? Kasi gusto nila kita siya. Yes po. Ng mata. So yung mga ganon, marami bang reklamo, sir, na ganon na hindi na ibibigay yung benepisyo para sa PWD because yung mga tao, iba naman yung tingin. Yes. Ay, mukha namang ayos Naglalakad ka naman. Yes po. Diba? So ano ang disability mo? Oo, Saan ikaw ka banda na-discriminate PWD? ka na doon, di ba? Oo. Paano kung may sakit ka? Diba? Yes. Marami yung may sakit. Halimbawa, ang sakit na cancer ay PWD na rin yun. Yes po. Tama po kayo, Mama. Oo. Because of the recent law, dati kasi 10 types of disabilities, ngayon 9 types of disabilities. And part of that is apparent nakikita and non-apparent hindi nakikita. Yun. Tama po kayo. May mga mental disability, intellectual, learning, as well as psychosocial disabilities na hindi din nakikita. Meron ding physical disability, like for example, yung may scoliosis, mga ganun, di ba? Yes. So what I mean po is parang because of what we are doing with the NCD's program on disability sensitivity training or awareness, parang isang capacity building to the different LGUs and agencies, and it's being requested po dumadami din yung request na para maging aware
yung mga not just persons with disability but also the whole nation approach po yung gusto natin eh. So para ma-aware ka paano i-treat yung persons with disability. Like for example, on express lanes, yung sinabi nyo nga po, Yes. na dapat po hindi lang po kasi nakalaan lang yung express lanes for our apparent disabilities but Kasi also with may mga non-apparent. away sa groceries Ay, totoo. Kasi diba, May minsan nakikita ako may lane. minsan. May special lane Oo, for yes. PWD and seniors. Seniors kasi kitang-kita mo na eh. Yes po. Eh minsan, paano naging PWD yan? Ang daya mo, pumila ka doon. Kaya po, ang ina-advise din namin sa mga persons with disabilities po natin is that you bring your IDs. Yes. Kasi that's the authentication na you are a person with disability, especially if you have a non-apparent disability. So pag ikinol yung attention mo, teka, are you a person with disability? Hindi po, I am a person with disability. This is my ID. Oo, pero wag rin namang feeling entitled. Ay, Hindi tama. kasi 'di ba minsan kaya mo naman eh. Kaya mong kaya mo pang pumila. Di ka pa naman wiwing-wiwi. Or 'di ba kaya mo naman paunahin mo na yung senior talaga at yung makita mo apparent nga yung disability, wag ka na. Kung kaya mo rin lang naman. If, 'Di ba? Actually, that's the pinaka-logic dapat talaga. But most of the non-apparent, yung mga hindi nakikita din po is, may mga different tantrums, nag-agitate because of the public, mga ganon. So may talaga, different mga examples or different experiences with the crowd, with the noise, with the lights. So it's just so happened na hindi lang talaga nakikita. Oo, or may pain pala siya nararamdaman. Hindi mo naman nakikita. Kaya gusto niyang, syempre, mauna sa pila kasi po masakit ang likod ko dahil sa scoliosis. Yung mga ganon. Tama so, po. kailangan magpaliwanag pa. Yung mga Tama ganon, po. no? Kaya po yung NCDA and together with the different Persons with Disability Affairs Office, sinusulong talaga yung every year po na dapat magkaroon ng capacity building on disability sensitivity training para po matutunan kung paano halubilo at paano makipag-usap, paano mag-guide sa ating mga persons with disability when it tends to their type of disability. Kasi nga po 9 types of disability, malawak masyado eh. Oo nga eh. So, lahat ng 9 types of disability, pinag-uusapan dun sa disability sensitivity training po. Ayan. So at least rin, meron po tayong ganitong programa para lalo po tayo lahat maliwanagan. Kahit tayo maan, di ba? Marami tayong natututunan kapag kasama talaga natin yung mga opisyal. Lalo na nga mula dito sa National Council on Disability Affairs. Ngayon po yung next ko na question is tungkol naman po dito sa accessibility para sa ating mga PWD, yung accessibility law. Marami pa rin establishment po, attorney, yung walang proper na mga rampa o PWD restrooms, ganyan. Ano po ang ginagawa ng NCDA tungkol dito? Well, yung talaga po, since 1983 pa yung batas, pero naamyandahan naman po siya, yung IIR naamyandahan po noong 2024. Ang tinatawag po natin yung BP 344 or Our Accessibility Law. So yan po, ang pinakapangunahin talaga na nagmamandate nito is yung mga different national agencies and then at the same time, yung mga PDAOs natin sa mga different LGUs. Ano po ba yung batas na to? Yung batas na to is accessibility, not just, hindi lang po ramps. So ang mga pangunahin po na kasama dito or ang kasama sa accessibility law is actually the ramps, the signages, kailangan may signages po, yung specifications ng comfort rooms, and then parking lots, and then at the same time, dapat po talaga na yung yung mga egress, ingress, and then inside po na hindi sila madulas, so yung mga non-skid flooring. Meron po talaga nun. So yun po yung pinapatupad nun. Now yun sa question nyo po kanina na marami pa po ba? Yes po, marami. Oo naman. Marami po. Kasi, Marami kaysa sa, meron, di ba? Yung wala. Yes po. Kaya nga po, ang ginagawa natin, we have different programs po. Kasi si NCDA, nagpa-pilot ng mga programs. So part of the programs po na pinapilot namin at binibigay natin sa mga different LGUs po is the accessibility audit. So, iniikutan po ng mga different, yung team ng LGU, iniikutan po yung mga different establishment. Kung yung rampa mo ba, tama yung specifications niya, yung universal design, pasok, yung CR ba, tama din, yung pagpasok mo, ingress and egress mo sa building, tama ba? And then may parking ka ba na nakalaan sa mga persons with disability and signages? Naman, sir,
'di ba, yung mga public infrastructure nga lang may mga matatarik na Yung kamuning yan, siya. Nagawa na ba? Nagawa yung na mga ata. fly, Oo. ano ang tawag doon? Fly, Killer, ano ata yun, di ba? hindi Killer, hindi ano, killer ramp, parang Yung ganun. mga ganon. Pampatay ng fly. Hindi, Tapos, hindi. problema na nga natin yung sa bangketa. Doon naawa ako kasi, di ba, away pa nga yan ng bicycle lane. Konti na lang yung bangketa para sa Oo. sa publiko. 'Di ba? Tas meron pa nagkaroon yung nahulog yung isang kababayan nating hindi nakakakita sa isang Manhole po. manhole Yes po. or construction pala yon, yung mga ganon. So, Kaya nga po, nakakainggit sa abroad, 'di ba? Yung tatawid ka, ang sarap maging, sorry na lang to say. Oo, 'di ba? Di Parang- ba? Naririnig nila. Tapos yung lalakaran nila. kaya nga po, Hindi ba pwede mangyari sa BGC, nakita ko yun eh. Makati ba meron? Kasi BGC yun eh. Oo nga. Pero Makati meron, di ba? Oo, Makati, siguro some areas. Quezon Oo. City, meron marami naman din dito. po. Mostly of our mostly of the malls naman din nagiging compliant. Ayun, at diba? least malls. So, Pero yun talaga po, yun ang kaya nga pangarap natin eh. kaya po nananawagan talaga si NCDA na to really enforce the accessibility law kasi po yung implementation talaga minsan nagiging compliant lang na parang masabi lang na may ramp. Ang ano pala, yung ramp is may poste sa gitna, mga ganon. Yung wala lang. Parang, hindi mo naman talaga magagamit. Pero naalala ko, may isa akong kaibigan, nagsulat siya ng artikulo, or basta nagsulat siya ng essay, nag-post lang sa Facebook dahil yung isang mall, wala raw access sa mga naka-wheelchair katulad niya. And in fairness, after niya sinulat yon, nakinig yung mall. Nilagyan nila ngayon ng parang yung para sa wheelchair na parang Yung itataas? Yung lift po. Lift. Yes. Oo. Yes. So, minsan you have to speak out. Kailangan mo magsalita. Pero swerte ka kung nakinig sa'yo. Kung hindi nakinig. Di ba? Pero in his case, nakinig naman sa kanya. Buti na lang, di ba? At nakarating doon sa mall. Pero at least, nakikinig. May chance naman na itama yung mali. Tama po. What the NCDA has been doing nga po is kinokol talaga namin yung attention with respect to the different mga sabihin natin yung mga different violations. And then most of the recommendations na binibigay natin is tinitignan talaga at tinihid naman. Oo. So kaya nga po ang panawagan natin sa public po na i-complain nyo talaga kasi tama po yung sinabi nyo po ma'am na Ninya na once i-complain nyo, nagagawan din po kasi talaga ng paraan. So, pwede ireklamo yung building ko, walang ramp, 'di ba? Kulang sa mga facilities na ganyan, 'di ba? Opisina mo kung wala rin ganon. So, anong hotline, sir, or email ang pwede nilang Mapuntahan po. pagsumbangan? Usually Yes. po, ang nasa grassroots talaga po is the Persons with Disability Affairs Offices who has jurisdiction with their cities and municipalities. Doon po talaga pinakauna. And then also naman po, they could always email with NCDA sa council@ncd.gov.ph para po makapaghinaing din doon sa complaint nila. Meron pa rin bang PWD na peke? Yung Marami Fake pa, IDs. Marami pa rin. As of the moment po, medyo nagle-lessen na Okay. because of what we did na Unified Persons with Unified, Disability ID. yes. Nagkaroon po kasi ng thrust and direction with our good Secretary Rex Gatchalian, because of yung hinid po kasi yung 88.2 billion na nawawala sa Pilipinas na kaban because of fake IDs. So, ang challenge po kasi is lahat ng mga different IDs ng different LGUs, iba-iba po itsura. Although the NCDA has had the template, so yung template nababago-bago nila. So ngayon po, meron na po tayong bagong AO na approved na, and I do believe kaka-register lang namin sa UP Honor. So we will be publishing it publicly po. Yung yung unified ID na template. So it's a digital ID na lahat po ng mga persons with disability is uniform na silang lahat. uniform. So, paano po maka-apply yung mga meron pa ring lumang ID at gusto nilang magkaroon ng unified PWD ID? Hindi pa to yung per city hall, 'di ba? Yung Iba pa yun. Bali, yung per City Hall po kasi, yun yung nag-iiba-iba talaga. Kasi Oo, iba-iba lahat. oo.
So wala naman pong as of the moment kasi nandun tayo sa stage ng collection of data. So nagagamit pa yung mga yung mga different IDs talaga. So hindi naman natin binabago yung authority ng mga LGUs to really create their own identification card system nila. But with respect to the benefits for the persons with disability, yung 20%, yung 12% and 5% discounts, they should be parang yung gist po ng Unified ID is that the Unified ID will be the verification system for the persons with disability. So wala nang tanong-tanong. Pag ikaw ba ay tinanong na ano pong disability ninyo, masama po ba yon? Hindi naman po per se na masama. Nagiging masama lang siya pag ginagamit po sa pangungutya. So yung pangungutya talaga, yung discrimination. Hindi, kasi halimbawa, PWD po ako. Anong klase po? Yun, baka ganunin ka. Ma-offend ka kasi parang feeling mo, inaano ka. Hindi ka pinaniniwalaan. Huwag ka rin maging sensitive. Pero yun nga po, yung sa tamang tanong lang. Sa tama lang po talaga. Like for example, pa-explain talaga. That's why the disability sensitivity training is very important. Kasi tinuturuan ka paano makihalubilo sa mga persons with disability. So, for example, yun po. So, sasabihin natin, ma'am, can I borrow your persons with disability identification card? Kasi may titignan ako kung what kind of kasi disability nyo naman as part of the requirement dito sa application ninyo or dito sa nire-request ninyo. Ganun po. Imbis na tingnan mo siya sa mata, ano ho bang nyo? Ano bang sakit? Di ba? Parang hindi naman. Parang, ganun parang pwede ho bang mahiram yung ID ninyo? Parang hindi mo naman kailangan direkta siyang tanungin. So that's a good way. Yes po. We should be an advice from the National Council on Disability Affairs, kami po, na you should be extra sensitive to persons with disabilities, especially what they're dealing with the day-to-day life nila. Yes. So you have to be extra sensitive. So isipin niyo po na pagpunta lang po ng persons with disabilities sa inyo para humingi ng tulong or mag-apply ng something, it takes very grabe yung challenges niya with terms to accessibility. Oo, kasi lalo pag sakit, ang dami mong kailangan i-present no? Yes po. No, 'di ba? Na papeles para ma-approve yung PWD. Yung mga medical certificates, mga ganun po. Pero syempre po, we cannot do away, kasi dahil may kapansanan, we cannot do away with the different documentation then. But we can always extend our being sensitive to our persons with disability, and at the same time, making every process sana na maging mas inclusive at mas accessible for our persons with disability. Kasi ang senior citizen, madali. 'Di ba? Pero minsan di sila naniniwala. Gusto naman ng ibang senior. Senior ho ba talaga kayo? Hindi na yan. Gusto ko yan. Sabihin ng senior. Hindi na yan. Napagkamalan akong Hindi pa yun. Yung 45 paghiningan ka sa grocery, di ba? Meron po kayong discount ID. Ang tingin mo sa akin. Pwede rin baliktad. Sa po yung senior nyo, hindi ako senior. May di ba? gano'n. Minsan naman, senior na kayo. Ay! May mga sip-sip. Alam nyo na yung effect. Diba? Pero, okay. Again, sir, para lang mas maliwanag, available na ba yung Unified PWD ID and how do we apply bilang panghuli? Yes po. The Unified Persons with Disability ID system, it's available already. And then, nagko-collect na talaga siya ng data. And how does this, paano mag-apply yung ating mga persons with disability? Same as how they are having their IDs now. Okay. So parang mas lesser lang po yung mga categories or yung mga fields na i-fill up nila. It's just that kailangan lang talaga na ma-register sila at makuha nila yung unique QR code nila para ma-verify po na sila yung persons with disability. Bibigyan din po ng physical ID? As of the moment po, wala po wala siyang pa. physical ID kasi digital ID siya. Parang yung sa Para mas national mabilis din ID, po. di ba? Yes po. Wala pa, And then the different LGUs, pwede po sila, yung sinabi po kanina na magkaroon sila ng kasarili nilang ID system para po lagay nila yung QR code or they use the digital ID for the printed po. So may option siya to print it. But the digital the unified ID is a digital ID po. Pero pwede mo nang gamitin both. Kung pareho kang meron nun, paano yun, sir? Yes diba, po. meron ka sa LGU, meron ka pa doon sa... Yes po, you can use the one na na-issued na valid pa ngayon and then the one na with the unified ID. Kasi ang maganda po doon is yung ID kasi na na issued by the LGU na verify mo sa city. Kaso nga lang problema 8 to 5 PM lang siya.
Pero yung Unified ID, 24/7 po. Kasi pag na-scan yung QR code, pupunta sa portal, makikita na siya yung person's At face. saka wala nang hindi ka na magko-commute, di ba? Hindi ka na physically kailangan pumunta. So anong website ba yon? May yung developer natin as of the moment may alaga.ph po ata yung website niya. Doon So tayo pupunta. isa-scan lang po talaga. Like all you need is a phone and an internet. And then, pag na-scan po, dediretso siya sa portal. Makikita mo Okay. na persons with disability siya na-register sa Unified ID system Yung po. may alaga. Yung alaga.gov.ph po ata yan. Hindi, pero kung gusto ko mag-apply na gusto ko ng digital ID, Punta ka lang po sa local ninyo, sa Persons with Disability Affairs Office and apply there. for the digital? For the digital po. You still need to go personally. Sa ngayon po personally ganun po. akala ko, Pero okay. ang alam ko po may enhancements na pwedeng ikaw na lang na mag-ano. Okay. Pero hindi pa po nilalabas 'yon. Hindi pa yung ganon. Okay. Pero for now, ako may time, gawin nyo na, no? Okay. Alright. Ako, maraming salamat po kay Attorney Walter Alava, ang ating spokesperson mula po sa National Council on Disability Affairs or NCDA. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Salamat po, and on behalf of our Executive Director po, thank you for having us, and sana po na pag-igtingin natin at pansinin pa rin po yung ating mga different accessibility laws po natin. Salamat po. Ayan. Alright. Thank you. Mamaya sa ating mga kaserbisyo, abangan nyo po ang ating mga guests mula naman po sa Department of Health. Pag-uusapan po natin ang mga infectious disease, lalo na ngayong tag-ulan, mga lepto at mga trangkaso, kasama rin dyan ang dengue. Magbabalik po kami dito po sa Nagseserbisyo Niña Corpus. Kasama ko po ngayon si Maan Macapagal. Ang oras po natin, 11:44 ng umaga. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo. Kasama po natin ang ating mga eksperto mula sa Department of Health, ang National Program Manager for Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases ng DOH, na walang iba kundi si Dr. Ann Matuba. Magandang umaga po, Doc Ann. At kasama rin po natin ang Medical Officer ng DOH na si Dr. Ian Rocha. Good morning po. Magandang umaga po, Ms. Nina. Opo, kasama ko po si Maan Macapagal ngayong umaga. So, okay. Wag na natin patagalin pa. Ano ba yung mga binabantayan natin ngayong tag-ulan? Alam ko yung leptospirosis, napupuno na po ang ating mga ospital, Doc. Kumusta po ang lagay ng lepto at anong paalala natin sa ating mga kababayan? Magandang umaga po. Asensya, nakamute po pala ako kanina. Ayun, kaya pala, hindi natin naririnig. Okay, opo. Good morning. Simula po nung Enero hanggang nitong Agosto 22, may naitala na po tayong 4,285 na kaso ng leptospirosis sa buong bansa. Although mas mababa po ito ng 37% kumpara nung nakaraang taon, inaasahan pa rin po natin ang posibleng pagtaas ng mga kaso sa susunod na mga araw dahil nga po sa incubation period po ng leptospirosis na 5 hanggang, pwede po itong umabot ng 14 days hanggang sa 28 days po. Bakit po, sorry Mare, bakit ganun kaya, yung expectation mo na, magkakalepto ka basta, lumusong ka sa baha at pagkatapos ng ulan ay ganyan. Matik ba yun? Na Puno ang mga ospital. Hindi, bakit hindi na tayo natuto? Yun ang tanong ko. Bakit, saan ba yung gap? At sana mabawasan po yan at sana ay hindi mapuno yung mga ospital dahil alam naman natin taon-taong ganito na nga Bakit ba paulit-ulit yung ganong problema? Doc Ann. Opo. Patuloy pa rin po ang pagpapalawak po namin ng pag-disseminate kumbaga ng mga impormasyon tungkol sa pag-inom ng prophylaxis para sa leptospirosis. Kaya ang abiso po talaga namin sa publiko ay agad po silang magpakonsulta
sa pinakamalapit na health center o yakap clinic kapag sila po ay napalusong sa baha sa loob ng 24 to 48 hours para po ay maging epektibo po sa kanila ang gamot o ang prophylaxis at maiwasan po ang pagkaroon ng malalang leptospirosis at mabawasan ang pagpupuno ng ating mga ospital. Doc, kailangan bang may sugat ka? Di ba? Yung mga bagong pedicure dyan. May sabihin nila, wala naman ako Pedicure sugat. talaga Oo, pedicure alam mo talaga. naman. Oo. Wala naman ako sugat. Hindi ko na kailangan naligo agad ako. Sinabon ko agad. So, Doc, kailangan ko pa ba ng prophylaxis? Matik ba talaga kailangan pa-check up? Opo, ito po ang kadalasang misconception po na kapag walang sugat ay hindi po kailangang magpatingin o pumunta sa health center. Ang leptospirosis ay pwede din po itong pumasok sa ating balat, pati na rin po sa tinatawag pong mga mucous membrane, kasama ang ating mata, ang bibig, kapag sila po ay natalsikan ng tubig baha. Naku. Kaya ang payo po namin, kahit wala pong sugat, kahit wala pong nararamdamang sintomas, ay magpatingin po kaagad sa loob ng 24 to 48 hours. So basta lumusong ka sa baha. Actually, hindi nga baha, Mari. Or Kung tilamsik, di ba minsan natalsikan nakatsinelas sa ka? mata, ganon. Di ba? Di ba minsan kahit papaano nababasa ng konti yung talampakan mo? Di ba pag nakatsinelas ka, hindi ka talaga lumusong. Iba nga sabi tilamsik eh. Yun nga yung Oo. napatapos or nainom mo. Oo, Di ba? Pwede. Pwede. Oo. Kumakain ka tapos dumaan yung jeep. Natilamsik ka. So, ganun Pero po ba? totoo, di ba, Doc? Opo, tama po kayo. Pwede pong hindi lumusong sa baha. Kahit nga po sa mga putik na natitira, lalo na pagkatapos po ng pagbaha, pwede pa rin pong mabuhay ang bakterya o ang leptospirosis po doon. Pwede rin po itong makuha mula sa pag-inom ng kontaminadong tubig na merong mikrobyo po o kontaminado ng leptospirosis. Okay. So ngayon po, ang advice nyo, tama ba yung narinig ko, basta kung hindi man kung na-expose, whether sa putek, natalsikan, o lumusong ka sa baha, yun talagang obvious na lumusong ka, napalusong ka, diretso ka sa health center para uminom ng prophylaxis. Tama po ba yung narinig ko? Opo, tama po kayo. Whether may nararamdaman o wala, basta may history po ng mga nabanggit na exposure, ay agad po silang magpatingin sa health center o yakap clinic. Pero halimbawa, hindi po kayang pumunta na health center, kaya naman pong bumili. Pero over-the-counter po ba to? At syempre, may mga comorbidities, mga pre-existing illness na siya, yung dosage niya, di ba, dapat po case-to-case. O kaya po ina-advise po talaga namin na magpatingin kasi hindi po lahat ay pwedeng makainom ng gamot na ito o ng doxycycline dahil ito po ay isang klase ng antibiotic na kailangan po ng reseta bago po sila magpunta ng mga drugstore. Hindi po ito basta-bastang pwedeng ma-access o makuha sa mga tindahan din po natin. Kaya ang mga hindi po pwedeng mabigyan ng gamot na ito ay kasama na po ang mga buntis, mga nagpapasuso, pati na rin po yung may allergy po sa gamot na ito. Lalo na po yung may mga iba pong iniinom na mga gamot, mas maganda po talaga ay matingnan po muna sila bago po uminom ng walang abiso ng doktor. Ayun. What about yung may diabetes, may high blood, mataas ang cholesterol, yung mga ganon, mataas ang uric acid, na may mga iniinom, pwede rin ba silang mag-doxycycline? Opo, pwede naman po, pero emphasize ko lang po ulit na kailangan matingnan po muna sila. Kasi baka hindi po natin inaasahan na may nararamdaman po pala sila at masisi po nila sa ininom po nilang antibiotic. Kaya mas maganda po para malaman din po kung may interaction ang mga iniinom nilang gamot. Kumbaga, baka maglaban ang kanilang iniinom gamot doon sa antibiotic po. Okay. Alright, Doc. Maraming salamat, Doc Ann. Ngayon, moving on naman dun sa isa pang very common na sakit ngayong tag-ulan, ang dengue. Yan ang expertise ni Doc Ian. Doc Ian, kumusta naman po ang lagay ng dengue sa ating bansa ngayon at ano po ang inyong paalala sa ating mga kababayan? Okay, magandang umaga po ulit. So tuwing panahon po ng tag-ulan, mas maraming lalagyan ng tubig at iba pang potential breeding sites ang nagkakaroon po ng naipong tubig na maaring pong pamugaran po ng mga lamok na nagdadala po ng dengue.
However po, no, based po sa ating mga datos, nakikita natin na all year round na po ang dengue transmission at hindi lamang ito nangyayari tuwing tag-ulan. So as of Morbidity Week 33, no, ito ay from January 4 to August 22, 2026, meron po tayong 117,952 po na kaso ng dengue na na-report, na 41% po na mas mababa kumpara po sa 201,533 na kasong naiulat po sa parehong panahon noong nakaraang taon. So sa mga naulat po na kaso, 37% lamang po ang confirmed, 13% po ang probable at 50% po ang suspected. Opo. So, sino po ang pinaka-vulnerable ngayon? At sa inyong observation, anong edad po yung karaniwang nagkakaroon ng dengue at na-o-hospital? Okay, so sino ang mga vulnerable? Delikado ang dengue dahil maaari itong mabilis naman tong sa severe dengue, no, na po pwedeng nakamamatay. May 4 po na pangunahing grupo na pinaka-vulnerable dito. Mga bata, lalo na po ang mga sanggol. So mabilis po na bumagsak ang katawan at mabilis ma-dehydrate. Mga buntis at senior citizens po, no? So mas delikado po dahil sa kalusugan nilang po pwedeng makompromiso. At mga nagka-dengue po noon, no? So ang pangalawang infection po kasi na mula sa ibang strain ng virus ang mapanganib at madalas nagdudulot din ng internal bleeding, no? At may mga sakit, no, yung may mga comorbidities tulad po ng mga may high blood, may diabetes po at iba pang mga diseases po. Sa sa tatlong sakit na to, yan, dengue, leptospirosis, influenza-like, yung mga trangkaso ito, no? Paano natin na madi-differentiate ito, Doc? Kasi halimbawa, sabihin ko, ay, trangkaso lang ito, gagaling din ako, di ba? Ganun lang yun, pahinga lang. So, ano yung, kasi mamaya late naman, di ba? Late ka na nagpa-check up dahil akala mo, trangkaso lang. Doc. Oo. Sige, ma'am. So, sa dengue kasi, no, usually po, no, ang isang taong maaaring paghinala ang may dengue po ay, of course, meron pong may matinding lagnat, so fever, tapos may masakit na ulo, panghihina po ng katawan, kalamnan, kasukasuan, even pananakit po sa likod ng mga mata, kawalan ng gana kumain, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, at even pamamalat po ng balat o flushy skin at pagkakaroon po ng pantal o rashes. Yun naman po sa dengue, no? Sa leptospirosis po, no, syempre may lagnat, no? Pwedeng may panginginig, matinding sakit ng ulo at katawan, pananakit din ng kalamnan, no? At sa leptospirosis, no, may paninilaw po ng balat o kaunting ihi, no? And sa influenza-like illness naman po, no, so fever din po, which is accompanied po ng ubo and even sore throat. Yan po. Okay. Alam mo, naisip ko lang bigla itong pumasok sa isip ko. Oo. Nakita ko kasi yung video, pasintabi lang po, no? Kasi yung carrier ng leptospirosis nga po ay mga daga, ano? May ginagawa ba tayo para puksain ng mga, di ba, yung source? Meron ho ba tayo? Kasi paragi na lang yung tao after the fact. Pero yung source, di ba pwedeng may gawin tayo? Huwag sana tayong bahain. Bukod sa wag bahain, yung mga yan, kailangan silang mapatay, di ba? Doc, meron ho ba tayong programa para mapatay itong mga carrier na to? Mga daga. Oo. Dagdag na lang po ako tungkol po doon. Okay, Tama Doc Ann. si Doc Kay Doc Ann Ian. po. At kami po ay patuloy nakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor. Kasi itong sakit na ito ay hindi lamang siya kayang, kumbaga, hindi lang siya kayang masolusyonan ng health na sektor. So nakikipag-ugnayan po kami sa DENR, pati na rin po sa Department of Agriculture at sa mga lokal na pamahalaan. Dahil sa kanila po talaga ang pagsisiguro na ma-ensure po natin ang kalinisan at ang pagpuksa din po dito sa mga testing ito na mga daga.
Yun na nga. Ayan, sorry, wala na po tayong oras. Pero gusto ko lang i-highlight yun. Hindi masyado na pag-uusapan. Yung baha na pag-uusapan dahil sa mga basura. Eh, yung tagadala nung lepto rin, di ba? Gusto rin natin silang mawala. Anyway, maraming salamat po sa DOH. First time natin ata nakausap, Doc Ann Matuba at Doc Ian Rocha mula po sa DOH. Maraming salamat po at thank you for your service. Maraming salamat, po. Okay. Bago ho kami magpaalam, may babatiin lang po kami. Well, unahin ko na po si Tita Sonia Garcia ng Sonia's Garden. Siya po ay nagbo-birthday ngayon. Ayan. So, happy birthday po, Tita Sonia. And of course, yung kasamahan po natin sa PRTV, Decem Silakan. Decem, happy birthday sa'yo. Oo. At isa pa, ito, happy 75th birthday naman kay Pipito Cruz ng Ontario, Canada. From Rose Flores ng Pateros, Manila. Ayan, nako, lahat po ng nagba-birthday at nagse-celebrate. Happy po ha. Sa kabila ng mga masamang panahon, kahit maalan, di ba? At saka mga balita. Tuloy pa rin po, Ayan, susunod na po ang headline ngayon kasama si Jeffrey Hernaez. Mare, maraming salamat. Uy, salamat din. Sa ulitin. Maraming salamat po sa aking kumare na si Maan Makapagal at ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye! Bye! Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630.